Kung babasahin mo ang bagong tipan, mapapansin mo na madalas tinatawag si Jesus bilang ang Kristo. Ibig sabihin ay ang Mesiyas. Pero ang nakakapagtaka, halos hindi ginamit ni Jesus ang salitang yun para tukuyin ang kanyang sarili. Imbis na Kristo, tinukoy niya ang kanyang sarili bilang anak ng tao. Anak ng tao? Anong ibig sabihin nito? Ang salitang ito ay galing sa isang mahalagang kabanata sa aklat ni Daniel sa Lumang Tipan. Si Daniel ay Israelita na binihag pagkatapos ng digmaan at napilitang manirahan sa imperyo ng Babylonia at maglingkod sa mapagmataas at mabangis na haring sumira sa kanyang bayan. Napakasaklap naman. At habang namumuhay at nagtatrabaho sa Babylonia, nagkaroon si Daniel ng kakaibang panaginip mula sa Diyos. Handa ka na bang marinig ito? Okay, ready na ako. Nakakita siya ng 4 na hayop na gumagapang mula sa isang madilim na dagat. Mga kakaibang hayop na parang mga halimaw. Ang bawat isa ay mas nakakatakot kaysa sa nauna. At ang ika-4 na hayop ay sobrang kakaiba. Wala kang makikitang kamukha nito. Mabangis ito. Kamatayan at pagkawasak ang naiiwan sa lahat ng dinadaanan nito. Tungkol saan ang lahat ng ito? Sinabi kay Daniel na ang mga hayop na ito ay kumakatawan sa mararahas at mapangmataas na mga hari at ang kanilang mga imperyo. Gaya ng imperyo kung saan alipin si Daniel. Ganoon nga. At parang nagkataon lang ang mga nilalang na ito para sa iyo. Pero ang mga larawang ito ay bumubuo ng isang mahalagang tema sa Biblia. Parang mga tao din ang mga pambihirang nilalang na ito. May kakayahang gumawa ng mga kabutihan pero kaya din nilang gumawa ng nakakakilabot na kasamaan. Minsan kumikilos din tayo na parang mga hayop. Tama. Tingnan mo ang mga unang pahina ng Biblia. Parehong nilikha ng Diyos ang mga hayop at ang mga tao. Lahat sila ay mula sa lupa. Pero pagkatapos, hiniwalay ang mga tao at binigyan ng dakilang tungkulin na maging kalarawan ng Diyos. So, ang mga tao ay katulad ng mga hayop, pero tinawag sila na maging higit pa doon. Oo, sila ang magiging kinatawan ng Diyos sa lupa. Maghahari sila sa kanyang pangalan, parang mga hari at reyna. Pero ituloy mo ang pagbabasa. At ang mga tao ay naloko ng isang hayop. Sinabi nito na pwedeng maging higit pa sila sa katuwang ng Diyos. Oo, na pwede silang mamuno sa mundo sa sarili nilang kagustuhan. Magandang pakinggan yun para sa kanila. Pero alam ng Diyos na magiging sakuna ito. Kaya pinalayas niya ang mga tao sa lupain at napunta sila sa lugar ng mga hayop. Nasira ang magandang samahan. Pero nangako ang Diyos na isang araw ipapanganak ang isang tao na hindi madadaig ng panloloko ng hayop. Imbis na sundin ito, mapapagtagumpayan niya at dudurugin ng halimaw habang sinasagpang siya nito. Okay, kaya sa huling bahagi ng kwento ng Biblia, hinihintayin natin ang taong yon. Kaya lang, parang paulit-ulit ang kwento. Makikita natin ang mga taong kumikilos na parang mga hayop. Oo, gaya ng kwento tungkol kay Cain. Nagselos siya at nagalit sa kapatid niyang si Abel. Nagbabala ang Diyos kay Cain na haharap siya sa isang malahalimaw na pagnanasa. Ang kasalanan, isang madilim at mahiwagang uri ng kasamaan na lumalaman sa mga tao. Pero sinabi ng Diyos na pwedeng magtagumpay si Cain laban sa halimaw kung gugustuhin niya. Pero hindi niya nadaig ang halimaw. Hinayaan niyang lamunin siya ng sarili niyang pagnanasa kaya naging halimaw siya. At pagkatapos nito, ikinalat ng mga anak ni Cain ang malahayop nilang karahasan. Nagtayo pa sila ng isang lipunan na kilala sa malahalimaw nitong kayabangan, ang lungsod ng Babylonia. Ang Babylonia. Sa madaling salita, dito naging alipin si Daniel na nakakita ng kakaibang panaginip. Yun nga. Ngayon, tingnan mo kung ano ang susunod na mangyayari sa panaginip ni Daniel. Nakita niya ang lugar kung nasaan ang trono ng Diyos. Dito hinatulan ng Diyos ang halimaw para mamatay. Tama, maganda yun. At pagkatapos, nakita ni Daniel na hindi lang iisa ang trono ng Diyos. Mayroon pang iba. Ay, tama. Ang pwesto na iniwanan ng tao. Tama.
Wala pang tao na nagtagumpay laban sa halimaw at maghari kasama ng Diyos hanggang ngayon. Nakita ni Daniel ang isang imahe. Tinawag itong anak ng tao. Ibig sabihin ay isang tao. Nakatayo siya sa ulap, paakyat sa presensya ng Diyos. At pagkatapos ay umupo siya sa banal na trono para maghari sa mundo. Binalik ang magandang samahan. Oo, at higit pa dyan, lahat ng tao ay sumamba at pinaglingkuran ng anak ng tao na kasama ng Diyos. Oh, sinamba nila. So, hindi siya karaniwang tao. Para siyang Diyos na tao. Ganoon nga. Kaya ngayon, maiintindihan mo kung bakit pinili ni Jesus na taga Nazaret ang pangalang anak ng tao noong dumating siya pagkalipas ng ilang panahon. Sinasabi niyang siya nga ang taong yon at layunin niya na talunin ang halimaw. Tinukso siya para agawin ang kapangyarihan ayon sa gusto ng halimaw. Pero hindi kagaya ng mga taong nauna sa kanya. Hindi nagpatalo si Jesus sa pagnanasa. Pagkatapos, pinalayas niya ang halimaw sa buhay ng mga tao. At tinuruan niya ang mga tao kung paano supilin ang halimaw imbis na sila ang kontrolin nito. Okay, so paano mo susupilin ang halimaw? Ito ang ginawa ni Jesus. Inalay niya ang kanyang buhay. Teka, masusupil ang halimaw gamit ang kamatayan? Oo, ganun nga. Noong nililiti si Jesus sa hukuman ng mga tao, hinahatulan siya ng kamatayan. Sinabi niya, mula sa oras na ito, makikita niyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng Diyos. Darating siya mula sa mga ulap. Pero ito yung oras na malapit na siyang mamatay. Yun nga, sa isang pananaw, ang krus ay parang mabangis na makinarya ng pagpapahirap. Pero itinuring ito ni Jesus na parang trono. At sa tronong ito, inilantad niya ang hindi makataong kasamaan natin. Hinayaan niyang gawin ang pinakamasama sa kanya. At nagtagumpay siya laban dito dahil sa kanyang buhay na banal at pagmamahal. Ang kamatayan ni Jesus ay naging kaluwalhatian niya. Kaya si Jesus ang unang taong tumalo sa halimaw. Dahil dito, siya ang magiging katuwang ng Diyos na maghahari sa mundo. Ngayon, tinatawag ni Jesus ang lahat ng taong nabago ang buhay. Sila ngayon ang tatalo sa halimaw gamit ang kapareho pero naiibang paraan. Susupilin nila ang halimaw gamit ang kamatayan. At ngayon, alam na natin na pwede nating tanggapin ang buhay at kapangyarihan ni Jesus. Pwede rin tayong maging katuwang ng Diyos sa pamamahala sa mundo. Pero sa paraan ni Jesus. Gamit ang kapangyarihan ng paglilingkod, may mababang loob, at pagmamahal na nakahandang mag-alay ng sarili.